Shock tayong lahat nang sa gitna ng pandemya, ang kontrobersyal na Dolomite Beach sa Baywalk sa Maynila, dinagsa ng mahigit 300,000 lang naman na tao. Kabilang na mga bata na hindi pa noon pinapayagang lumabas ang sumugod sa Dolomite Beach. Kaya naman pagkatapos, kinailangan itong isara at sa 2022 na lang daw ulit bubuksan. Nais po naming ipabatid sa lahat ng ating mga kababayan na ang Manila Baywalk Dolomite Beach ay mananatili pong nakasara. Pero kung may isang bagay man na nasubukan o nakita sa pagtanggap ng masa sa Dolomite Beach, ito'y ang sobrang kasabikan ng marami sa atin na makapag-beach. Ito na kasi marahil ang pinakamalapit na mararating nila. Sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, bukas na rin ang mga pasyalan. Live sa beach para sa mga Gina-Ginang makakita ng legit na white sand beaches. Marami nga tayo niyan, kaya itodo natin agad. Isasama namin kayo sa tinaguriang longest beach sa Pilipinas na nasa Port Barton sa San Vicente, Palawan. 3 oras na land travel mula sa Puerto Princesa City ang kailangang bunuin bago ito marating. Pero sulit ang biyahe, lalo't ang iyong makikita, dalampasigan na tinatayang 14 kilometers ang haba. Ang buhangin bukod sa puti, pinong-pino. Lulubog nga ang paa mo kapag naglakad ka rito. Napakaganda, makikita natin, napaka-pristine. Si Karil, ito lang naman ang araw-araw niyang view, white sand beach. At para mas feel na feel, araw-araw nga niyang binabagtas ang Long Beach gamit ang kanyang bisikleta. Ang saya po mag-bike dito kasi kita mo yung magandang scenery and view. Yung virus is laganap na dito sa buong mundo. So kailangan natin mag-workout. Pero kung gusto mong makita ang 360-degree view ng Long Beach para sa iyong picture-perfect view, tsak hindi ka raw mababato kung ikaw ay pupwesto sa tinatawag nilang bato ni Ningning. Pwede kang araw mag-feeling king and queen of the world habang nakatayo sa 10 feet na batong ito, kung saan hahalik sa'yo ang preskong hangin habang tanaw ang malawak na karagatan at berdeng kabundukan. Pag-akyat po sa Bato ni Ningning, sa pinakauna pa lang po dun sa baba, sobrang nakakapagod po talaga. Pag-akyat po dito sa Bato ni Ningning, sobrang nakaka-relax. Sobrang peaceful. Pagdating sa best islands in the whole world, maliban sa Palawan, isa pa sa ipinagmamalaki ng Pilipinas, ang surfing capital of the Philippines, Siargao. Hugis luha sa mapa. Tama-tama dahil maiiyak ka raw sa ganda ng isla. Gaya ng isa sa dinarayong tourist spot dito, ang Guyam Island sa General Luna na hugis itlog mula sa Himpapawid. 30 pesos lang ang entrance fee. Dahil sa laid-back feels ng Siargao o chill-chill lang at laki ng alon na paraiso naman para sa surfers, dito rin piniling magbakasyon ang Timpayaman naman. Nilibot ang isla sakay ng motor. Be one with the nature. This is how we do it here in Siargao. Dahil din sa malakas na internet connection, marami sa mga naka-WFH o work from home ngayon sa isla muna piniling tumira. Gaya ng digital nomad at 28 anyos na si Cham. Na-realize ko, parang paulit-ulit lang yung ginagawa ko araw-araw. Gising na lang ako, kakain, magtatrabaho. Doon ko naisip na maghanap ng isla. 5 buwan na raw naka-work from island sa Siargao si Cham. Sana all. Para mas tipid daw, nag-rent siya ng kwarto sa halagang 10,000 pesos kada buwan. Ito yung kitchen ko. And hindi naman ako magaling magluto, pero dito ako nagluluto. Ito naman yung kwarto ko. Pero yung iba kasi dito ko nang binili sa Siargao. Pero ito, tsaka ito, gawa na to. So, andito na to sa kwarto ko. Pati yung kama, tsaka aircon. Kapag daw loaded sa trabaho si Cham, sisilip lang daw siya sa dagat at aanurin na lahat ng kanyang anxiety at stress. Malayong-malayo yung ginagawa ko dito kumpara sa ginagawa ko nung nasa Manila pa ako.
Napakapayapa, napakatahimik, sariwa yung hangin, ang daming pwedeng magawa. Kahit nga lumabas lang ako dito sa kusina, kung dito ako magtrabaho, ito yung napapanood ko. Ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Pero kung white sand beach lang ang pag-uusapan, pahuhuli ba naman ang world-class beach ng Boracay? Dahil nakapahinga sa dami ng turista, ang tubig at ang buhangin mas naging kahali-halina. As you can see, it's beautiful. Finally back to life. Amazing because parang naging normal na yung lahat. Nitong Oktubre, binuksan ang isla sa mga bata at senior citizens na turista, basta't negative sa RT-PCR o swab test. In-encourage po natin, sir, yung turista natin to be a responsible tourist by respecting and obeying our local ordinances here. We still have this curfew, 12 midnight and 4 a.m. in the morning to observe our health and safety protocol. Sa tagal nating nakulong sa ating mga bahay at naburyong, marami sa atin dagat na. Kailangan na talaga natin ng vitamin C. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.